Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Lunes, June 23, 2025. Basta magsiling kita gani nga Lunes, busy gid inang tanan. Aton nga mga dalanon sa aton sining nga mga eskwelahan, we are on second week sang klase sa bahin sa mga public schools naton. Ang sitwasyon sa aton nga mga dalanon kada Lunes, heavy traffic gid sa pila ka mga major streets alin sa Ungka Pavia, Diversion Road, General Luna Street, JM Basa, diri sa city proper, diri sa may Ilopes, alin sa Haro Plaza. Pertigid ang traffic sa aton sini nga mga kauturan. Hindi ko may kaladtuan kamo early ka mo sa inyo sini nga mga transaksyon. Aton sini talalupang doon nga mga balita ginapa-alerto na sa aton siniya nga Philippine Embassy. Dili ka lang istak sa palahi. Aga ginapanawagan ang aton sini pila ka mga kauturan nga OFWs nga tinaipit subong sa gira sa tunga sang Israel kag sang Iran. Ti ang iban sa nagdigad bala kan matandaan ninyo sa interview naton sa pila ka mga peso sang LGU no, city, province of Iloilo nga nagatutok sa aton sini nga mga OFW sa luwas ang pungsod. Dito magsala may ara sing 61 OFWs kita in the province kag city nga nagatrabaho dito sa may Israel santo sa monitoring sang aton siniya peso gin mga hotlines naton naging patukod sa mga LGUs to monitor sa kahimtangan sa aton sini nga mga OFW sa nagbigad daw minimal katama ang nag-request nga magpauli. Kahit isuno sa ila nga safe man sila dito. Pero may ara man niya sang nagpanawagan dito magsala daw 4 ang nag-label sang ila sini nga survey form. Nga ti daw ang ila nga sitwasyon is unstable dito sa may Israel. So we're praying sa aton mga kauturan nga gusto magpa-repatriate ang aton nga gobyerno, nag-reach out sa naligad pang simana. Impadala ang team dito kung dito magsala sa may Jordan, sa mga borders dina sa Israel nga magabulig sa aton nga mga OFWs. Kung may mga Ilonggo relatives kamo dito, coordinate kamo sa peso no, sa province kag sa city naton kay importante gid na. Ang komunikasyon is very important para nga mabalaan nato ng ilang status dito. Makasiling sila nga, nay, tay, o okay lang ako dere, o kung gusto ko magpauli,
mangayo ako sang bulig. Kundi ilista na sila. Kag tawgan sila, i-follow up ang hila sitwasyon. Agi sa aton sining embassy sa luwas ng pungsod dito sa may Middle East, partikular sa Israel, ti kundi mabuligan kang mangin madasig ang ilang nga pagpauli. Sa piyak nga bahin sa aton sinita lalupang doon nga mga balita, naglabot na sa 8 ang kumpirmado nga kaso sang monkeypox sa Iloilo City. May 5 ka suspected. In total, mayroon na kita sang 13 monkeypox cases sa siyudad sang Iloilo. Ini ang padayon na ginakampanya sang City Health Office naton nga padayunon gid ang pag-observe sang protocols kay kanami sang feedback sang nagligad. Although nga tinagasaka ang kaso sang monkeypox naton sa Iloilo City, hindi amo na ka dasig kag ang rate sang mga naga-recovered mataas. Madasig ang ila sining recovery kag sa aton sini ang makuturan kung sige-sigihon naton ang pag-observe sa protocols kag mag-report sa mga necessary information sa aton sini natungdan, hindi kita mabudlayan, no? Kag hindi magdamo ang iniya nga kaso. So kanami kay out of 13 cases kung kita magsalado ara na sa 5 mo, may mga 5 na nga naka-recover. Hanggang iba nara sa recovery isolation facility. Sa imo pag-ibig. Di kundi good news, no? Mapahagan-hagan ini o kung mauntat na ini, Makatulog sang dugay. kag hindi na mag-laptop pa. Inday. Dito sa may probinsya sang Capiz, mayara na sing isa ka kaso nga na-record sa bahin niya sang probinsya sang Capiz sang Epax. Niya gin-confirm sang Capiz Provincial Government paagi sa ila sini Provincial Health Office ang una nga kaso sang monkeypox sa probinsya. Mayara sing 2 ka mga kaso suspected sa nagligad nga semana, ginpadala ang ilang nga sample sa Research Institute for Tropical Medicine sa Metro Manila nga amoy niya ang nagatest sang mga resulta sa monkeypox kag isa didto ang nagpositibo. Tagit sang tunay. Ang isa negative. Ti karon ang ining nagpositibo naka-home isolation siya kag padayon nga monitor sang local health office. So, wala ni mahingadlan kung diin ini nga nga banwa kay any information pertaining to monkeypox, careful gid ang pagpagwa sang impormasyon sa aton sini nga mga LGUs, identity sang pasyente, edad sang pasyente, kung diin nga barangay na hamtang ang positibo nga kaso. Ginasikreto gid na sang aton siniya nga mga otoridad. Tani mahangpan ina sang aton nga mga pumuluyo. Kaysa nagdigad ginasulit-sulit ina sang Department of Health tanan nga mga information about monkeypox may clearance from Department of Health sa mga informasyon nga imo ipagwa. Matauhay, inday, sa dukan ko ka panalaytay, kugma mo sa aking nga tunay. Sa hindi madugay tingwaan aton nga ma-check ang aton siniyan nga connection from Pag-asa, musisa kita kung anong mangin status ang aton sini nga tiyempo. Subong iya nga semana sa nagdigad nga weekend kag sang Friday daw ga inulan. Baloon ta kun ini magapadayon sa masunod nga mga inadlaw. Kay gali na kumpa. Whoa. Yeah. Sining nga linya si Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa sa paghatag sa aton sa labing ulihi nga lakat sang panahon sa Western Visayas. Good morning, Ma'am Leonor. Hi, hello everyone. Good morning. Ang mga latest weather update para sa subong nga adlaw Monday, June 23, 2025. Southwest monsoon nagapasok sa ilog mo pungsod. Samtang may ginamonitor mo kita ng isa ka tropical depression na ara pagwa ng ating Philippine Area of Responsibility. So, iyan location is 2,425 km east, northeast of the extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na 55 km per hour near the center. Pagdastinas na up to 70 km per hour
Ang iyang movement is northwestward at 20 km per hour. So, ang mga tropical depression, wala man yung direktang epekto sa atin diri sa atin sa Pilipinas. Samtang diri naman sa Western Visayas, naka-experience ka sa magulugad umon, tugtog magalingon kanangutan, na may mga isolated na pag-ulan pangalagdag panag-og, labi na gat hapon, pagkakapihon, ugas ng southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon southwest to south, na magadala sang makanay tugtog makasarangan ng pagbalod ng ating kasagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagdeklaradi ng 5:29 a.m. ug magkatunog ni 6:15 p.m. karon sa hapon. So gamay ng ating latest weather update, halin diri kiniili na sa Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, Madabong Gulyas, salamat. Thank you, good Ma'am Yunor. Sa imo tayo maginatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you and good morning. Thank you, Mike. Good morning. Nabatian si Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa. Fine weather kita diri sa aton sini sa pungsod Pilipinas, although may arasing tropical depression nga nasiplatan, ini ang low pressure area sa nagdigad, no? Pero dito siya located sa Unhan sang Northern Luzon. Nagwala sing direkto nga epekto diri sa may Western Visayas. Pati ang habagat ya constant ina kag sige-sige ang paulan sa pila naton ka mga area. Ang pumangkot dira bala enough ang tubig sa inyo talamnan. Ay, dughan ko sa imo. Tungod sa sining pagulan-ulan ti damo kasabat daw hindi pagit kay ang iban nga mga nagapanguma daw medyo uhaw gid. Uhaw gid ang ila sini nga mga talamnan sa presensya sang tubig. Silingon may ulan kita nga ginabatyag pero hindi gid makapabasa, makapahumok sang kadutaan naton, especially ang mga tanom sang humay naton nga muning ila ginapangita. Yeah. Part di sang goal ha sang ginistoryahan sa nandigad si Mana nga Water Dialogue 2025 o kunining ang tema ko no, Water We Waiting For. Kanami isang yang ang tema sang ila sini nga dialogue sa nagbigad nga si Mana. Ang pagkinahanglanon sang tubig sa tanan nga sektor, sa tanan nga aspeto, tourism, ang aton sini nga commodity, kag ang aton sini agriculture, importante gid nga ma-sustain ang kinahanglanon naton nga tubig. Sa aton sini nga mga pumuluyo, mga hotels ti pila na kadekada nga sagob-sagob, tughong-tughong ang tubig naton diri sa may syudad sang Iloilo. Kitaan mo nang isang mga water tanker nga buo sang tubig sa tangke, sa reservoir sang aton sini nga mga hotel. Ginabayaran ina nila kay tungod nga not enough ang aton sini nga source. Kag sa residential naman ya, ating mga pipeline medyo defective pa eh. Wala pagawas ang sistema kag hindi makadiretso sa pumuluyo ang supply sang tubig kag ini ginatingwaan nga ma-address sang nagkalain-lain nga sektor. Mga service provider naton, ang aton nga local government units nagabinuligay tigkamay na lang gid, lapit na lang matapos ang aton sini nga Laor Mega Dam project. Tanan excited, Malapor sila na ang dugan ko. iti mo ining ginapananaw nga maka-supply sang aton sini nga long term nga kinahanglanon sa tubig diri sa may syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Pangamuyuan naton nga matapos na kag mapadasig ang ining pag-obra sang aton sini nga mga kanal nga alagyan sang tubig nagikan sa Halaor Mega Dam project. Ay major ini nga proyekto, pila na ka administrasyon nag-agi sini. Pasalamat kita nga mga Ilonggo nga kita ang una gid nga makabenepisyo sini nga dako nga proyekto. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:48 sa aga. Itutok katulog ang law. Sa datos ang aton siniya nga gobyerno sa padayon nga pagmonitor sa mga Pinoy nga gusto i-repatriate dito sa may area sa Israel. May kabilugan nga 223 na ka mga OFWs ang nagpakig-angot sa aton siniya nga gobyerno, sa aton Philippine Embassy, nagapangayo bulig na makatabok halin sa Israel ang makapauli diri sa may Pilipinas ting ginahimo nila from Israel. Ang iba nagakadto sa mga
sa kaiping nga mga nasyon, halimbawa na lang sa Jordan, sa diin nga adto dito nahamtang ang aton sini nga mga katapo sa Philippine Embassy agud mag-assist sa aton sini nga mga OFWs kag mayara na sang 26 ka mga Pilipino ang una nga nakapauli kagin repatriate. Pasalamat sila nga nakapauli sila kag nakadangop sila sa aton siniya nga mga opisyal nga nagabulig sa ila repatriation. Ti may 223 sa kabilugan, ti pila ka porsyento lang ning 26. Kahit sa subong ang panawagan sa aton siniyang gobyerno, hindi lang ang sa Israel, kundi yung mga kaiping mga kapungsuran, kag may mga Pinoy man dito sa may Iran, ha? Sa may Iran sa diin nga dito subong ang ang hot topic between Israel and Iran kay sa nagdigan may ginbombahan man ang Tel Aviv. Kag dito sa may Iran, ati may kahapon may nagtupa man dito nga mga bomba sa pila ka mga nuclear sites sa may Iran. Salbaron ta gini aton nga mga OFWs kung ang aton diri nga gobyerno naga-reach out sa inyo, although nga ara sa inyo ang pinal nga desisyon, pero ti ang siling tabla manami maayo ang magdesisyon nga buhi ka pa kag maayo ang sitwasyon hindi pa mo na kagipit, pero ti kunara ka na sa ital-ital nga hindi ka na blaga contact, wala ka na signal, tiguba na ang mga communication facilities, mga sites dira tungod sa giyera at ibudlayan ka pangayo bulig. Amo na ang aton nga gina-remind gid kamo, mga himata ninyo nga ari diri sa may Iloilo, Western Visayas, coordinate kamo sa opisina sang DMW, Department of Migrant Workers naton bala, ang gitukod nga ahensya, ang OWA, DFA, sa aton sini nga mga PESO offices para nga magaidan kamo kung ano ang inyo sini nga pagahimuon. One call away man lang na sila, kami mga hotline na sila nga gin-share nga pwede gid makatawgan, pwede nga maka-facilitate sang repatriation, makakonect sa aton sini nga mga OFWs sa natungdan nga mga ahensya. Bisan luspot lang ang balay. Basta Hindi taton gusto nga ibalita nga may Pilipino nga na trap dito sa amo sini nga lugar. inday. May mga wala ma-identified nga Filipino nga nasapuan nga amo sini. Ipalayo naton nga amo ina ang matabo kag madangatan sa aton sini nga mga kauturan. Luyag naton nga mangin safe sila, especially mga Ilonggo naton nga mga OFWs ining sa monitoring sang aton sini nga 61 sila diri sa may city and province. Walay labot sa mga wala maka-document, ha. Ibase ko nang ibanda bla undocumented, kag hindi malakip sa official list sa aton sini nga mga OFWs. So try to reach out sa mga hotlines nga ginset sa aton sini nga PESO offices. Samtang maayo pa ang aton sini nga sitwasyon kag hindi pa mo sinakalala. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:52 sa aga, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Iloilo Morning. Damo kita sa mga balantayan nga balita. Subong adlaw may mga nagkalain-lain nga mga flag raising ceremonies ang pila naton ka mga opisina. Kag of course sugod sang klase kag sang opisina, madamo kita sa mga balantayan ng mga balita kag ginamonitor pa diri sa may bahin niya sa nga syudad kag probinsya sa Iloilo sa bilog nga Western Visayas. Sa imo pang lakat matagugam. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:54 sa aga, wala na kita sa tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sininga pag-upod kag pagpamati diri sa aton sininga programa. Thank you sa aton sininga mga FB Live viewers nga gaupod sa aton sininga pagpangalagad. Yeah. Wala na kita tiyempo diri sa aton sininga programa. Ako na gid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo